Sa isang delikado at magulong lugar sa Syria ay na-deploy ang isang grupo ng mahuhusay na Amerikanong sundalo, kabilang si Kelly, isang elite Navy SEAL. Ang misyon nila ay sagipin ng isang hostage na nasa kamay ng mga Syrian. Tagumpay nilang nasagip ang hostage na kanilang misyon pero napansin nilang hindi Syrian ang kanilang mga kalaban kundi mga Russian. Malaki man ang pagtataka ay kailangan nilang magpatuloy. Pero tinamaan sila ng RPG kaya nagkaroon ng pangalawang engkwentro na naging dahilan ng pagbagsak ni Kelly sa isang basement. Nasawi ang isa nilang kasamahan dahil sa pagsabog. At dito ay napansin niya ang mga malalakas na armas kung saan ang mga ito ay kumpirmadong pag-aari ng Russia. Kaya pagdating nila sa rescue chopper kasama yung hostage ay kinumpronta ni Kelly si Robert, ang commander nila at isang mataas na opisyal ng CIA. Pero di siya nito sinagot at tila mayroon tong tinatago. Pero hindi pa dito natatapos ang palaisipan. Dahil makalipas ang 3 buwan habang nasa house party si Kelly kasama ang asawa niyang si Pam na noon ay nagdadalang tao ay may pumatay sa isa niyang kasamahang sundalo. At yung isa niya pang kasama ay hinintuan naman habang nasa gitna ng traffic at pinagbabaril. Kahit si Kelly ay di rin nakaligtas. Dahil habang nakahiga siya sa basement ay may mga lalaking pumutol sa kuryente nila. Pero di niya to naramdaman dahil naka-headset siya habang nakikinig ng music at nalaman niya na lang na walang kuryente nung nalobat yung laptop niya. At dahil mahusay siyang sundalo, ay naramdaman niya rin na may ibang tao. Pero huli na ang lahat dahil napatay na nung assassin si Pam tapos ay pinatay din ito ang isa nitong kasama. Napatay naman ni Kelly yung dalawa at nakipagbarilan siya sa leader kung saan pareho silang bumagsak sa sahig. Namukhaan niya yung assassin pero tuluyan tong nakatakas matapos maubusan ng bala ang baril nito. Nang magising si Kelly ay nasa ospital na siya. Nalaman niya mula sa kaibigan niyang si Karen, ang lieutenant commander nila, na tuluyan palang binawian ng buhay si Pam at ang bata sa sinapupunan nito. Kaya bilang kaibigan ay nalungkot din si Karen at gusto niyang tulungan si Kelly pero wala naman siyang magagawa. Dahil sinubukan niya na rin questionin si Robert kung bakit Russian ang nakalaban nila sa halip na Syrian pero tumanggi lang ulit si Robert na magpaliwanag. Dahil dito ay naghinala na si Karen na may tinatago talaga si Robert. Lalo na nang ibalita ni Robert sa harap ni Clay, ang CIA secretary, na tinigil na ang investigasyon sa insidente ni Kelly dahil ayaw ng gobyernong magkaroon ng alitan sa pagitan ng Amerika at Russia. Natuklasan din nilang member ng Russian Federal Security yung mga pumasok sa bahay ni Kelly pero yung isang nakatakas ay di nila na-identify at ang masakit pa ay ito mismo yung pumatay kay Pam. Kaya bilang concern na kaibigan, nang gumaling na si Kelly at nakabalik na sa serbisyo, ay pinakita niya kay Kelly ang mga file ng lahat ng may kaugnayan sa insidente. Pinagpaubaya niya na sa kamay ni Kelly ang batas upang magkaroon ng katarungan ng pagkamatay ng asawa niya. Matapos nito, ay nagpanggap siyang lasing at pumunta siya sa Russian Embassy upang harapin si Andrei, yung isang tao sa file na nagbigay ng passport doon sa mga assassin. Nang makaalis na ang sinasakyan ni Andrei kasama ang mga security niya ay sinundan siya ni Kelly gamit ang tow truck. Pero masyadong mabilis ang sasakyan ni Andrei kaya tumawag si Kelly sa 911 at nagbigay ng maling report upang harangin to sa checkpoint. At nang makatsyempo, ay binangga niya yung sasakyan nito. Binuhusan niya ng gasolina yung sasakyan habang nasa loob nito si Andrei. Tapos ay hinagisan niya to ng lighter upang mag-apoy at mabilis siyang pumasok sa loob upang interrogate si Andrei. At matapos niyang barilin sa hita ay binigay ni Andrei ang pangalan ng nakatakas na assassin pero sinabi nitong patay na daw dapat si Kelly kaya kahit saan siya pumunta ay susundan siya ng kamatayan. Tapos ay lumabas siya sa sasakyan at kusang sumuko sa otoridad. Mabilis namang lumabas sa balita ang nangyari at iniisip ng lahat na naghahamon ng digmaan ng Russia dahil pumatay sila sa loob ng lupain ng Amerika. Kaya di maiwasang maghinala ni Clay na may Amerikanong sangkot sa likod ng mga nangyayari. Nang dalawin naman ni Karen si Kelly, ay sinabi ni Kelly na alam niya na kung sino yung nakatakas na assassin. Pero kay Clay niya lang to sasabihin kaya kailangan nilang ilabas si Kelly sa kulungan upang masabi niya to. Pero nang binalik na sa selda si Kelly, ay panandalian daw siyang ilalabas upang kausapin. Pero di naniniwala si Kelly dahil alam niyang ipapapatay lang siya. Kaya agad siyang naghanda. Nagbalot siya ng tela sa kamay. Hinubad niya yung damit niya at binasan niya to ng tubig sa lababo at nagpahid din siya ng tubig sa katawan. Kaya nang pumasok na yung mga security ay lumaban siya sa mga ito at dahil sa husay ni Kelly ay nagawa niya silang talunin hanggang sa na-hostage niya yung isa upang isarado nila yung pinto. Kaya dumating ang iba pang security. Pero noon din ay dumating ang isang US Marshal at pinakausap nito sa kanya si Karen para patunayan na di siya kalaban. Dinala nila siya sa isang sikretong lugar kung saan naghihintay sa kanya si Karen upang makipag-meeting kina Secretary Clay. Pero nang banggitin ni Kelly ang pangalang Victor, ang nakatakas na assassin na pumatay kay Pam, ay nagulat ang lahat dahil matagal na daw patay si Victor. Pero positibo tong kinumpirma ni Kelly sa screen. Kaya agad silang gumawa ng team upang hulihin to at minungkahin ni Kelly na sumama. Ayaw siyang isama ni Karen dahil alam niyang paghihiganti lang ang laman ng isip ni Kelly sa mga oras na yon pero pumayag naman si Clay kaya wala rin siyang nagawa.
Nang lilipad na sila patungong Russia, ay pinakilala sina Kelly sa iba pang mga elite na makakasama niya sa misyon. Pero isa lang ang napansin ni Kelly na nakapagtataka, hindi pala nila makakasama sa eroplano si Robert. At ang mas nakapagdududa pa ay nung nasa teritoryo na sila ng Russia at handa na silang tumalon mula sa eroplano ay bigla silang sinita ng Russian jet. Tapos ay tinire sila nito ng missile na naging dahilan kaya bumagsak ang eroplano nila sa dagat. Nagmadaling lumabas ang lahat, habang binalikan naman ni Kelly yung mga gear nila upang maipagpatuloy pa ang misyon. At matapos niya itong makuha at madala sa ibabaw ng tubig ay agad silang umalis sakay ng inflatable boat. Pumunta sila sa malapit na military safe house at doon ay nag-usap-usap silang lahat. At naisip nila na traidor nga si Robert dahil mula pa lang nung umpisa ay binigyan na sila nito ng maling report. Ngayon naman ay tila alam nitong pasasabugin yung eroplano nila kaya dito sumama sa kanila. Kaya agad nilang pinuntahan si Robert sa isa pang safe house para harapin to kung saan natagpuan nila ang isang maletang pera at isang grupo ng private army. Pero ani Robert ay babayaran niya sana yung private army upang ipagpatuloy ang misyon dahil akala niya ay namatay na sina Kelly sa pagsabog. At sinabi rin ni Robert na hindi siya traidor. Muli nilang pinagpatuloy ang misyon. Pero ngayon ay binabantayan na ng mabuti ni Kelly si Robert. Nakarating na sila sa pinagtataguan ng target na si Victor. Pero lumalabas na alam pala nitong darating sila at hinihintay sila nito. Dito ay siniwalat ni Victor na iisa lang daw ang pinagsisilbihan nila, ang Amerika. At iisa lang din daw ang misyon nila, ang mamatay. Kaya yung misyon nila sa Syria at pagpatay sa asawa niya ay isa sa mga setup. Sinabi rin nito na mataas na tao daw ang nasa likod ng lahat matapos ay pinasabog na ni Victor ang sarili niya. Pero dito palang magsisimula ang susunod na problema. Dahil noon din ay may bumaril sa kanilang sniper. Pero di sila makalaban dahil di nila alam kung saan to nakapwesto kaya gumamit ng basag na salamin si Kelly upang makita to. Rumisponde na rin ang mga Russian police sa lugar pero binaril din ng sniper ang mga ito. Kaya isang bagay ang nasisigurado ni na Kelly. Ngayon ay may mga patay na Russian sa crime scene at pag napatay sila ay magkakaroon din ng patay na katawan ng Amerikano. Kaya lalabas na ng gugulo ang Amerikano sa Russia. Ibig sabihin, may opisyal na gustong pag-awayin ng Russia at Amerika. Kaya agad silang umisip ng paraan para di sila mapatay. Pinasabog ni Kelly yung dingding upang magkaroon to ng butas na patungo sa kabilang kwarto. Tapos ay inikutan ni Karen yung sniper upang tuluyan ng tapusin. Pero pagbaba nila sa building ay napaliligiran na sila ng mga Russian police. Hindi sila pwedeng mahuli dahil sa kanila ibibintang yung pagkamatay ng mga Russian police kanina. Kaya umakyat si Kelly sa rooftop at kinuha niya ang atensyon ng mga pulis sa ibaba upang makatakas ang mga kasama niya. Nagpaputok siya at naghagis ng mga granada sa ibaba upang makadaan ng hindi napapansin sina Karen. Pero nang makatakas na sila, ay umakyat naman yung mga pulis kaya napalaban si Kelly sa rooftop at nasugatan siya dahil dito. Pero gayon pa man, ay natakasan ni Kelly yung mga nasa rooftop at nakababa siya sa lobby ng gusali at tuluyan siyang nakatakas ng pasabugin niya yung lobby at nagsuot siya ng uniforme ng kalaban. Kaya tagumpay siyang nakalabas ng di nakikilala at nakakuha siya ng sasakyan at tuluyan siyang nakabalik sa safe house kahit sugatan kung saan agad naman siyang sinalubong ni Karen. Muli niyang nakasama ang buong team niya. Agad silang bumiyahe pabalik sa Amerika at ngayon ay malinaw na sa kanila ang lahat. Kaya kailangan nilang palabasin na namatay si Kelly para malaman kung sino yung mataas na opisyal na tinutukoy ni Victor na nasa likod ng lahat. Alam na rin ni Kelly na hindi pala talaga traidor ang kawawang si Robert na matagal nilang pinagbintangan. Makalipas ang ilang araw nang kumakain si Clay sa isang restaurant habang nanonood ng balita tungkol sa nangyari, ay nilapitan siya ni Kelly nang pumasok siya sa loob ng comfort room. At nang makumpirma ni Kelly na siya ang mastermind ng lahat ay sinakal niya si Clay hanggang sa mawalan to ng malay. Nang magising si Clay ay nakagapos na siya sa sasakyan kasama si Kelly. Pinaamin siya ni Kelly kung anong pakay niya bakit gusto niyang pag-awayin ng Russia at Amerika. At matapos takutin ay umamin na din si Clay. Gusto niyang bigyan ng malakas na kalaban ng Amerika upang makabenta ng mga armas. Ang pagkakamali niya lang, dinamay niya ang pamilya ni Kelly. Kaya hinulag ni Kelly yung sasakyan sa ilog. At dahil nakagapos si Clay ay hindi siya nakalabas at tuluyan siyang nalunod. Matapos ang ilang minuto, ay sinisid ni Karen si Kelly upang sagipin at kinuha nila yung record ng usapan nila ni Clay, tapos ay pinarinig nila to sa pinakamataas na opisyal ng CIA. Tapos ay pinalabas nilang nilibing ang katawan ni Kelly kung saan nagbigay ng respeto sa kanya ang buong sandatahan, pero kasama lang siya ni Karen sa loob ng sasakyan. Subukan mo rin panoorin ang iba pang video sa channel na to at huwag mo kalimutan mag-like at subscribe. Maraming salamat sa panonood.